Good day mga katings wido. Yes, sa araw ngayon gagawa tayo ng extension wire or extension outlet. So ang gagamitin nating materials ay flat cord. So bumili ako ng 3 meters na flat cord na ang size nito ay 1.25 mm squared at isang tugang outlet at simple lang na plug. So ang tools na gagamitin natin ay side cutter, plier, at Phillips screwdriver. So, simulan na natin. So, una natin gagawin, kunin mo natin ang dulo ng wire. So, yan. Buksan muna natin una yung outlet. Yan. So ito ang loob ng outlet. So dito natin i-connect sa isang side ang line 1 at ang isang side naman ay ang line 2. So ang una, babalatan muna natin yung dalawang side o line 1 or line 2 ng kanyang insulator. So para makita yung copper wire. So mga nasa 1 inch lang or guhit ng daliri mo, yan. So ganyan. So sa paglalagay naman dito sa may screw, yung standard nakahook naman ganyan. Yan, lahat ng nasa right lahat yung pahook niya. So mas maganda para sa akin, hinahati ko siya sa dalawang beses yung stranded wire. So stranded wire naman ito. Kung solid wire ang gamit mo, syempre wala kang choice, gagamit talaga tayo ng standard, yung hook na method. So ito, hinati ko sa dalawa para mas matibay at hindi madaling matanggal. Yun. So nakaangat na yung screw, yan, ganun mo dyan, isaksak na dito, yan. Iikot mo at iti-twist lang natin, saktong twist lang, saka i-screw na natin, yan. Saktong higpit lang. Tapos nagigpit, huwag mo sagarin yung putol dito, sakto lang na may matira na kapit ng twist niya. Yan. Yan. So ayan guys. So sa kabila, yun din gawin natin. So ayan guys, na lagay na natin yung wire sa screw niya. So ngayon, make sure lang natin na hindi siya nakabara kasi, so hindi papasok yung pin ng outlet, ng plug yun. So ibuhay lang natin siya. Yan, ibuka. Tapos yan, para malak siya dito sa pag-close natin. So ganyan ang kanyang itsura, naka-Y siya. Make sure na walang conductor na dumikit sa kabila para hindi siya mag-short. So yan ang tamang
pamaraan. So safe siya, hindi siya yung hook kasi kapag ganito natatanggal. So yan kanyang itsura. So ibalik na natin ang kanyang takip. So tapos na tayo sa paglagay ng outlet. So sa kabilang dulo naman ng wire ang paglagay ng plug. Yan. So same process din, ganun din, hatiin din natin yung copper wire sa dalawang pieces. Yan. So buksan natin yung plug. Ito ang itsura sa loob ng simpleng plug. Yan, hindi komplikado. So ganun din. Yan, pwede na itong mas madali kung kunin kasi natatanggal naman ito. Ganun din, same process din kanina. Yan, dito lang na side para magdikit ng kanyang conductor. Katapos malagay at i-tight mo lang ng sakto. Saktong tight lang. Yan. Yan. So din, yun din sa kabila. Same process din. So ayan, tapos na. Ibabalik na natin sa kanyang cover. Ayan. Siguraduhin din na walang conductor na dumikit sa kabila. So para hindi ma-short, para safe kayo in case na wala kayong tester or multi-tester. Yan. Ganun din, ibibend din. Papasok para magkasya sa butas nitong kanyang plastic. Yan. So ayan, tapos na ang ating extension wire or extension outlet. So yan, tapos na. Simple lang, pwedeng gawin, pero para sure kung natatakot kayo sa magkuryente, so meron tayong mga electrician, meron tayong mga kapitbahay dyan, so pwede tayong magpa-assist. Ayan. So para lang ito sa mga gustong matuto or mga basic ng mga pag-connect ng mga wire sa outlet. Yan. So ayan, tapos na ang video ko. Pero before pala tapusin natin, iti-try natin kung gumagana ba talaga. So kuha ko ng cellphone at kung i-charge siya. So yan. So isaksak na natin sa outlet ang plug. Yan, isasaksak ko. Yan. So, try natin kung gagana ba. Saksak natin ang charger. Yan. Oh, ayan guys. So, sakto ang ating pagka-connect. Make sure lang kung wala tayong multi-tester,
para mag-test ng kanyang continuity or shortage ba siya. Tignan lang natin mabuti yung magkabila kung hindi magkadikit. Walang mga conductor na nakadikit sa kabila para hindi mag-short. So, yung ginawa natin, hindi natin ginamitan ng tester ito. So, sakto. Yan. So, kung nagustuhan yung video ko, huwag kalimutang mag-subscribe, like and share, and comment for more videos. Thanks we do.